Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshi. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Pisces at yung mga bago po nating viewers. At ito po yung ating daily. So, tingnan po natin kung anong energy mapipick up natin for October 19, 2023. So, we have the Hierophant. We have the Ace of Pentacles. We have the Six of Wands. The King of Cups. And the Hangman. Bottom niya is the Five of Pentacles. Okay, Pisces, yung feeling na parang iniwan ka o binaliwala o yung initsipwera, ito yung nararamdaman mo eh. Lalo na kung walang equal give and take. No, this is the Six of Pentacles. Kung yung person mo is mas sabihin natin lagi kang nilalamangan kasi mas kung gaba parang ikaw yung nagbibigay sa relationship na to, ikaw lagi yung nagpapaubaya, ikaw yung laging nagsusorry, ikaw lagi yung tawag dito, nakakaalala. Pakiramdam mo talaga para bang hindi pantay at hindi binibigyan ng halaga ikaw at yung pagmamahal mo. Kaya, with the Page of Swords, sinabi mo talaga, nag-usap kayo, sinabi mo dito sa person mo, yung lahat ng nasa damdamin mo, yung nararamdaman mong pain, yung nasa isip mo, kailangan mo na siyang maging prangka eh. Kailangan mong, alam mo yon, ilabas kung ano yung nasa damdamin mo sa kanya. Kasi hindi magiging fair. Ito lagi magiging mararamdaman mo na iniwan ka na lang dyan. Kung gaba you're being dropped like a hot potato. Diyan ka lang. Parang ganun. And with the Hierophant, this is an energy coming from a Taurus. Alam mo yung pakiramdam na yung relationship na to, gusto mo talaga maging masagana, maayos, may magandang pag-uumpisa, a new beginning, something very solid, successful, punong-puno ng pagmamahal. But you need to check, you need to check yourself. I need to look at things on a different perspective. Kailangan ko pa rin may makitang ibang anggulo, perspekto sa buhay na to, o sa relationship na to. Kasi parang hindi nga fair eh, hindi pantay. Dahil nga, ano ba nangyayari? Hindi ako binibigyan ng value. Ako lang ang give ng give. Hindi naman pwede yun. Diba? Tignan natin. Bakit andito yung Hierophant? We have the Ace of Cups. Akala mo ito na yung bagong pag-ibig.
which you have been waiting for with the Three of Wands. Matagal mo nang iniintay itong bagong pag-ibig na to, na tingin mo siya na. Now, yung bagong pag-umpisa na to is something to do with also with the Ace of Swords. So we have 3 aces now. Ace of Cups, Ace of Pentacles, and the Ace of Swords. Yung panibagong pag-uumpisa sa pag-ibig, sa kaperahan, at sa pag-uusap with your lover. Okay? Now, ba't andito yung Six of Wands? We have the Temperance. Gusto mong maging balance ito para maging successful. This relationship needs to be balanced. Pantay, no? Exactly. Kasi nga, di ba yung kanina na card na, kita natin card na ikaw lang na ikaw nagbibigay. Bakit andito yung King of Cups? Kasi gusto mong, both of you should work on this. Pareho kayo, magtatrabaho para dito sa relationship na to. Hindi yung ikaw lang, o hindi siya lang, pareho kayo. Equal footing. Ba't andito yung Hangman? It's the Seven of Cups. Kasi, the reason that you've been looking things at a different perspective, Seven of Cups yung bottom niya, is because ang pakiramdam mo, you have choices, no? Pwede pa ako makapili eh. I have a choice. We're all given a choice. No? Yun yung binigay sa atin ni God, free will. Free will. Meron tayong karapatan pumili ng maluwag sa ating pag-iisip. Maluwag sa ating puso. Kung ano yung gusto nating gawin, sige, gawin mo. Now, it is based on our judgment. Kung ano yung ating paniniwala. Diba? Kaya we were given that choice, no? Mamili ka. But as I can see na kasi, matagal ka na nag-iintay. You've been investing yourself dito sa relationship na to. But things are not really growing fast. Hindi mabilis, mabagal ang kanyang developments. Now we have another ace. We already have 4 aces. The Ace of Wands. We need to have passion sa relationship na to. So we need a new beginning in love, something very solid as a start, with lots of honest to goodness communication, and with passion. Yun yung gusto natin, no? And not, again, babalik tayo, and not having this feeling of being unvalued, hindi tayo binavalue. Ang gusto natin equal give and take. Pantay. Pantay na equal give and take. Okay? So yun yung hinahanap natin. So this is what we wanted. And hoping na makita natin ito sa relationship na to. Now, tignan natin kung ano yung message na gusto sabihin sa yan. Angel, oh my God. We have, listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. Okay. Diba? And spend quality time together. Listen and talk to each other. Kailangan niya mag-spend time together para maging maganda yung relationship. Hindi nga yung feeling mo ikaw lang ng ikaw. Maybe one more. Be authentic.
Be real and true to who you are and how you feel. Yes, di ba? Tama lang na exactly how you feel. Sabihin mo, no, kung ano ka talaga, kung ano ba yung nararamdaman mo, para malaman niya kung hindi na pala siya, ibig sabihin yung, ang nararamdaman parang ikaw lang na ikaw nagbibigay, Pisces, sa relationship na to. Diba? Walang equal give and take. So, this is what you wanted, an equal give and take. Patas tayo. Yung binibigay ko sa'yo, binabalik mo yun sa akin. Ganon din naman ang gagawin ko eh. Pag may binigay ka, ibabalik ko rin yan sa'yo. Para maganda, in harmony, yung relationship ng dalawa. So you need to be honest and open. You need to spend some time together. No? Mag-spend some time kayo together para mas maging closer pa kayong dalawa. And pakinggan mo yung puso mo. Pakinggan mo kung ano yung sinasabi niya. And be authentic about it. Paalam mo sa person mo kung ano yung nasa puso mo. Okay? I hope nakatulong ito sa iyo, Pisces. This is for October 19, 2023 na reading. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.